Sorry na stop, tumatawag yung asawa ko. Na-interrupt tuloy ako. Anyway, ganun talaga yun eh. Once in a while tatawag talaga yun to make sure na nag-check lang naman kung okay pa ako dito, humihinga pa, at baka mamaya akala niya kung ano na yung ginawa ko. Anyway, talagang ganun. Yun talaga ang lagi mong iniisip. Katulad ko, pag umaalis yung asawa ko, alam niyo ba kung ano yung feeling ko? Iba rin yung feeling ko naman. Natatakot ako lagi. Kaya minsan ayokong sumagot ng mga calls sa morning kasi hindi ko alam, baka mamaya may mga surprises na naman, yung may mga balita na naman ng hindi kanais-nais, yung kahindik-hindik na balita, ayoko na, parang takot na takot ako. Kaya minsan relax na lang ako sa umaga. Kaya lang, like I said, ang buhay ko ngayon ting umaga is like I don't know. Hindi ko alam talaga kung paano ako mabubuhay ng normal. Tuwing umaga is like, it's not easy for me to get up. I'm so glad nga, like I said, na may mga clients ako. So at least, napupwersa akong tumayo. I have no choice but to get up and, do my part. Magtrabaho ako. So, anyway, ayan, ganito yung ginagawa ako lagi. Pag may chance ako, nagpe-prepare na ako para hindi ako na-overwhelm sa mga ginagawa ko kesa naman sa, ngayon ka palang kikilos. Kaya nai-stress ang mga tao kasi ngayon pa lang sila kikilos. Pag may mga handaan, may mga kailangan nagka-prepare ka na. Lalo na kung balak mong ikaw talaga ang tumarabaho, ikaw ang gumawa. Kung ngayon, kung mag-order ka lang naman, di relax ka lang. Kaya, yun lang. Kaya ako, honestly, ang laki-laking pakinabang sa akin. Kaya kami, kahit mag-party-party kami, okay lang. Kasi alam niya kung bakit. Hindi naman ako gumagastos ng malaki sa pag-party ko. Kasi ginagawa akong libangan itong pagluluto, yung pagpe-prepare ko, para yung, hindi ako ma-stress sa ginagawa ko kasi hindi naman talaga madaling maghanda, mag-invite, lalo na kung bahay mo kahit nasa labas, kahit saan, very stressful. At saka tawag dito, yung husband ko kasi is a big help for me because meron kaming kanya-kanyang trabaho. Ako, I'm taking care of the kitchen. Usually, I'm taking care of the kitchen, lahat yan, and my husband is the one who's, yung sa mga cleaning stuff, siya yan lahat. So, at least, hindi ko trabaho maglinis ng bahay, mag-prepare maglinis for before the party and after the party. Kasi ako, ang kitchen at saka yung mga mag-entertain lang ng mga bisita. Kaya kahit papano, hindi kami masyadong pressure pagka may ginagawa kami at saka hindi masyadong magastos. Tinuturuan ko nga yung mga friends ko, kung gusto nyo, kung gusto nyo mag-party ng hindi masyadong hirap, kung hindi kayo nagluluto, pwede naman tayo mag-potluck. Kaya lang, sometimes it's really hard to ask someone mag-demand ng mag-potluck tayo. Kasi some people, ayaw nilang, syempre, in-invite mo sila, ayaw nila yung obligated sila na magdala ng pagkain kasi nga, nag-party ka nga to feed them, Pero sa mga kaibigan, dapat natural lang naman yun. Kaya lang, like I said, hindi naman lahat ng tao mapiplease natin. Siyempre, kanya-kanya rin naman tayong mga style sa buhay, kaya hindi rin natin sila, may mga tao na hindi sila very happy if you ask them, this time, potluck tayo, ganito. Kaya ngayon ayoko na kasi very stressful pa yan. Kung gusto nila magdala. Kung hindi, I'm always ready, Kasi maghirap talaga mag-ask ng favor to anyone. Kasi
kumbaga gusto mong gawin to, then wag mo sila idamay. Pero ako, like I said, every time I have something sa bahay, talagang ang bisita ko ay bisita. You don't need to do something. Hindi ko sila inuutusan, at saka magbibigay ako sa kanila ng oras. Yung oras na yon, if I ask them to come by 6 o'clock, don't come like 3 o'clock, 4 o'clock, I can't kasi ayokong may tao, and then may ginagawa pa ako. Kasi ako naman, maano ako sa time management ko, nakakaluto ako within, alam ko yung time kung kailan ako available, at saka gusto ko pupunta yung mga tao sa akin, nakabihis na ako, maayos na yung bahay, wala silang gagawin, hindi ko sila pinagluluto, hindi ko sila inuutosan na tulungan nyo ako sa ganito. Yung lang sa labas, pagka nasa party kami, kasi we need help to clean the room. Kasi itong bahay, pwede namang ipagpaliban yan. Hindi mo kailangang maglinis right away, but we always doing it like we have to clean right away. Anyway, tapos na tayo sa isang balot, kaya ilalagay na natin sa ziplock ito. And then, ilalagay natin siya sa freezer para ready na ito. By next week pa naman ito kailangan. But look, like I said, preparado ako a week before or two. Para kahapon nagawa ko na yung meat ko. So, this time, ito naman. And then, the next day, next week, magcha-chop na ako ng mga kung ano man yung lulutuin ko para ready to cook on Friday. Kasi Friday yun supposedly, we will celebrate on the 17th. Kasi yun naman talaga yung original. But it's weekdays. So, syempre, yung mga ibang tao, they have to go to work the next day. But actually, we have another party on Saturday after this, yung sa akin. Kaya talagang busy ang lola nyo sa dami ng ginagawa. Pero look at us, imaginein mong wala pa akong ginagawa. Siguro nasiraan na talaga ako ng ulo dito. Kasi look at me, busy na nga ako, nahihit pa rin ako. Kaya, hindi yun talaga madali. Kaya, like I said, sa mga taong nakakaranas ng mga pinagdadaanan namin, just hanging there. Kasi, naman yan mag-better din siguro kayo. I don't know, I'm hoping na ganun tayo. All you have to do is never stop, keep doing everything na ma-occupied nyo yung brain nyo. At saka like I said, yung mga magulang na they having problem with their kids, huwag kayong lagi kong sinasabi, just love your kids, whatever happen, kahit matigas ang ulo or what, okay lang yan. Kasi mas masakit pag nawalan kayo ng anak, like I said. Hindi na kayo babalik sa normal. Kasi kahit tingnan nyo, I'm so glad nga na andito ako sa bahay. Imaginein mo yung andito ako sa bahay ng 24/7. What if nagtrabaho ako outside and I don't have time for my daughter? Di kawawa naman yung anak ko.